Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, paglulati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at dobleng paggalang at pagrespeto sa ating minamahal at kinagalang na Evangelist Pastor Will Estrada Meda at pag-aalala sa mga ginitong aral at turo ng ating minamahal at kinagalang na Assistant Pastor Lina Camon Almeida and to all beloved Almeida children. Magandang gabi po sa ating beloved ordained preachers and Vinyas at sa kanyang pamilya, maging sa mga beloved preachers, pastoral workers, broadcast viewers at sa ating mga pinamahal na kapatiran, higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Salamat po, mahal na Panginoon, hindi man karapat-dapat, Panginoon, maduming basahan man sa iyong harapan, muli mong ginagamit upang ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong mga pagpapala na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa akin nang ikay aking tanggapin noong May 19, 2019. Sa mga hindi pa po nakakaalam po ng aking patotoo, ang mga beloved parents ko po and siblings ay saved na po noong 1996 and 97 po. Ngunit sa katigasan po ng aking puso, dahil iba po yung paniniwala ko po dati, lumaki po kasi ako sa mga madre. Tapos pinalaki po ako ng lolo ko na maaga pa lang po, nasa bahay talingyanan na po kami noon. So akala ko po dati, save na po ako dun sa mga mabubuti ko pong ginawa na hindi po namulat yung isipan ko sa salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ang tanging daan lang po para makapunta ko po sa langit ay sa pamamagitan niya lang po. Hallelujah! Salamat sa mahal na Panginoon sa mga pagsubok na nadaanan ko, pinagdaanan ko, na dun ko nakita ang kabuntihan niya, kapangyarihan niya, na sa panahon ngayon, tumubo ang pananampalataya ko sa mahal na Panginoon na wala kaming kakayanin basta kasama namin siya. Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alalahanin ko lang po na nasave po ako dahil po sa mapaghimalang kaparaanan po ng ating mahal na Panginoon na April po yon nung 2019 po, habang bumili po kami ng kaibigan ko ng bagong truck po, para magamit po sa quarry habang naglalakbay po kami. Papunta na po kami ng Atimonan, Quezon po. Pababa po kami ng tulay, ng Bangid po. May bumubulong po sa isipan ko po na itabi po namin yung truck na babangga kami. Hindi pa po ako saved noon pero naalala ko po na sinasabi po ng aking beloved mother na sino man ang naglilingkod sa mahal na Panginoon, buong pamilya niya inyang piniingatan ng mahal na Panginoon ang buong pamilya niya. Hallelujah. Hallelujah. Ipinarana sa akin ng Panginoon yon yung unang-una nung paghinto po namin. Sabi ko sa kumpare ko, pre, itabi mo yung truck, parang iba yung pakiramdam ko, parang may bumubulong sa akin. Pagtabi po namin ng truck, pababa po kami, wala na po kaming preno. Hallelujah. Sabi po ng mga taong nakapaligid po doon sa amin, mahigit 100 na raw po yung namatay doon sa bangin na yon. Napakapalad po namin na iniligtas kami ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagkahatid po namin ng truck sa Catanduanes, Bicol po, after 2 weeks po, 3 weeks, bumiyahe na po ako dito papunta ng Cagayan de Oro. Sinabi ko sa aking mahal na ina, na ma, ready na akong tanggapin ng ating mahal na Panginoon bilang hari ng aking buhay, tagapagligtas, manunubos. Hallelujah! Salamat sa mahal na Panginoon sa kaligtasan. Hallelujah! Salamat sa mahal na Panginoon sa payapang puso. Salamat sa mahal na Panginoon sa katapatan niya at kabutihan niya. Pinagpapasalamat ko rin sa mahal na Panginoon simula nung maglingkod ako at makakilala sa Kanya. Taon-taon, ipinapakita niya sa akin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, na tunay na ang lahat ng nagtitiwala at mga anak niya sumasampalataya sa kanya ay hindi napapahiya.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you to Jesus. Hallelujah. Noong 2020 po, nagkaroon po ng COVID. Pumunta na naman po ako ng Bicol po sa Catanduanes. Doon po ako na lockdown. Wala man po akong kamag-anak doon, ngunit hindi po ako pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. During that time din po, November po, November 1 po, dumating po yung bagyong Rolly po, signal number 1 po. Signal number 5 po. Sa tanang buhay ko po, yun yung pinakamalakas na bagyo po na naranasan ko. Lahat halos po ng bahay po wasak. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay hindi pinapabayaan ng ating mabuting Diyos. Hallelujah! Halos lahat po ng bahay na nakapaligid sa amin po wasak. Ultimong mga covered court po, tanggal po, no? Pati poste po, binunot. Ngunit ang ating mahal na Panginoon Jesus, pinag-ingatan po kami, kasama po ng mga taong nakisilong po sa amin. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon na inililigtas mo kami sa lahat ng kagipitan, sa anumang kapamakan. Pinag-iingatan mo kami. Hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. 2021 naman po, dumating na naman po yung pagsubok sa aming buhay. Anong panahon po na yon na-diagnose po yung aking beloved mother po na nagkaroon po siya ng cancer. And January 2 po yon, tapos January 28 po, is kinuha na po siya ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kaharian. Ngunit bilang tao po, tumarating po sa atin yung question ba, pero hindi naman po natin kayang questionin ang kaparaanan ng ating mahal na Panginoon. Ngunit bilang tao po, nag-iisip ka lang po, ako po, iniisip ko po noon, kinuha mo na po yung beloved mother ko. Nagkaroon po ako ng depression po, na hindi po ako nakakain, hindi po ako nakakatulog. Sa alam po ng mga kapatid ko na spend ko po yung time ko po doon sa mga sibling po ng beloved father ko po dahil ang nangyari po, lumaki po ako sa lolo't lola ko. So, pagdating po doon sa mga matatanda po, masyado po yung pagmamahal ko po sa kanila. Nag-alaga po ako ng mga tsuhin ko, tsahin ko ng mga may sakit. Even po dun sa sarili ko pong dapat magiging pamilya ko po, nahiwalay po ako dahil sabi ko nga, ang kailangan mong i-honor po yung mga nakakatanda sa inyo eh. So, that time po, sa sobrang depression ko po, pagkawala po ng nanay ko, after a month po, na-stroke po ako. Nagpapakain po ako sa farm noon ng mga alaga po naming mga manok na ikinabubuhay po namin during pandemic po. Tong kamay ko na po to, biglang napunta po sa likod. Nung nagpapatuka po ako ng manok, gusto ko pong damputin po yung kutsara. Nung dadaputin ko po, siyempre may isip mo po, pag may dadamputin ka, makikita mo po yung kamay mo. Yung sa akin po, wala po yung kamay ko. Sabi ko, asan yung kamay ko? Hanap ako ng hanap. Yung kamay ko po, napunta na po sa likod. Nung na-stroke na po ako, nanalangin po ako sa ating mabuting Diyos. Humingi ako ng pagpapatawad. Humingi ako ng kanyang mayamang habag. Sabi ko, mahal na Panginoon, nalalaman mo na nag-iisa lang po ako sa lugar na to. Wala po akong kamag-anak. Ngunit, nagtitiwala po ako sa inyo na paghahawakan mo ako sa mahal na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin namin, beloved pastor. Hallelujah. Nung pumunta na po ako doon sa tinutuluyan ko, mga 5 to 10 minutes pa rin po yung lalakaran ko. Pagdating ko po doon, nabibingi na po ako. Hindi na po ako nakakapagsalita. Hindi na po ako nakakapagbasa. Tinakbo po nila ako ng ospital. Ang bibig ko po is 220/120. Hallelujah. Lahat po ng mga gamot, sinasaksak na po nila sa akin, ngunit hindi po nila napapababa po yung BP ko. Ang ginawa ko po habang nasa ospital po ako, nanalangin po ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Humingi po ako ng kanyang mayamang habag. Nagpupuri po ako, sa isipan ko lang po kasi hindi ko na po alam ang pangalan ko, hindi ko na po alam kung kailan ako pinanganak, hindi na po ako nakakapagbasa, hindi ko na po nagagalaw yung aking mga kamay. Pingi na po ako dahil may tumutunog po sa tenga ko na napakatining po na masakit po talaga siya. Ngunit sa himalang kaparaanan, kabutihan ng ating mahal na Panginoon, 7:30 po yun nung inadmit ako. Pagdating po ng 1:30 po, hindi naman po ako natulog. Sabi ko, tatayo ako.
Pagtayo ko po, nagkaroon na po ng pakiramdam ang aking mga kamay. Sabi ko, salamat, salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Napatuloy po akong nagpuri sa Kanya. Patuloy po akong umaawit. Patuloy po akong nagsusumamo sa Kanya. Pagdating po ng umaga, hindi ko na po napansin na dumating na po yung mga nurse na nagche-check up sa akin. Sabi sa akin, Kuya, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, bakit? Hindi ko po alam na nakakapagsalita na po pula ako. Ganun po kabuti ang ating mabuting Diyos. Hallelujah! Salamat, salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Nung dumating po yung doktor ko, sabi sa akin ng doktor ko, napakalakas nung katawan mo, kagabi lang, hindi ka makausap, hindi ka, wala, kasi inatake nga po ako eh. Sabi ng doktor ko, lakas daw ng katawan ko. Ngunit ang sabi ko sa kanya, hindi malakas ang katawan ko. Ngunit napakabuti ng aking Diyos na pinagsisilbihan. Hallelujah, ako'y kanyang pinagaling. Kinlem ko na po yun kagad. Sabi ko, pinagaling ako ng aking mahal na Panginoon Jesus. Sabi sa akin ng doktor ko, magpa-check up ka, magpa-CT scan ka. Bumaba po ako, dinalan po ako ng stretcher. Sabi ko, hindi, tatayo ko, maglalakad ako. Hallelujah, pumunta po ako ng ibang floor para magpa-CT scan. Yung euro ko po, 2 beses po akong CT scan. Tinitingnan niya po yung resulta. Hindi ko naman po alam kung ano po yung naiisip niya o ano. Nalaman ko na lang po nung bumalik po ako sa room ko. Pinakita ko po sa doktor ko yung resulta ng CT scan ko. Doon ko po nalaman na nagkaroon po pala ako ng blood clot. Sabi ng doktor ko, dapat daw po paralyze ako. Paano raw po ako nakakatayo? Paano raw po ako nakakapagsalita? Narito po ako ngayon sa inyong harapan upang parangalan, walatiin ang aking mabuting Diyos na pinaglilingkuran. Salamat, salamat sa mabuting Diyos na ako'y kanyang pinagaling. Sabi ko sa aking doktor, Dok, lalabas na ako. Pinagaling na ako ng aking mahal na Panginoon. Sabi sa akin ng doktor, sige, lumabas ka na. Sa kabutihan din ng Diyos, kung ano man yung mahirap po mag-hospital noon, nasa private po ako tinakbo, pero nesinggo po, wala po akong ginastos. Gano'ng kabuti ang Diyos. Dumating din po yung pagkakataon noong 2022, yung ate ko naman po, nakomatos. Nung nakomatos po siya, nandalangin po ako sa ating mabuting Diyos. Sabi ko, Lord, panghawakan mo kami kung paano mo ako pinagaling. Ng isang araw, ganun mo rin gagawin sa aking beloved sister na tunay nga po, nagpa-backup prayer po kami sa main church. Dito po, sa Molino po, tunay po na tinutugon ng ating mabuting Diyos ang ating mga panalangin sapagkat meron tayong totoong pastor, mabuting pastor na nanalangin din po sa atin. Salamat sa ating beloved pastor. Hallelujah. Kinabukasan po, dumilat po ang mata ng aking sister. After 3 days po, igagalaw niya na po yung mga kamay-kamay niya. After a week po, naririnig niya na po. Ang problema rin po kami sa finances po kasi nagbibill po kami ng 250,000, 150,000 po. Sabi ko sa mahal na Panginoon, nagsumamo po ako sa kanyang mayamang habag. Nag-ayuna po ako. Sabi ko, Lord, nesing ko po, wala po kaming gagastusin. After a month po, tinugon ng ating mahal na Panginoon. Nesing ko po, wala po kaming ginastos. Mabot po ng 4 million po yung bill po ng beloved sister ko po. Sabi ko, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nung 2020 rin po na, pinagpapasalamat ko rin po yung paano niya iningatan yung beloved brother ko. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon sa bawat pagsubok niya. Doon niya naman, sa bawat pagsubok po ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, doon niya po pinapakita yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, sapagkat lahat po na nagtitiwala sa kanya, itinatawid niya po. Siya ang ating sandigan sa Paulo. Salamat, salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, pinagpapasalamat ko rin po noong 2023 po. Galing naman po ako ng Samar. Nagmumotor po kami, pauwi, papunta po ng Bicol. May rumaragasang truck naman po na muntik po kaming mahagip. Paglagpas niya po sa amin, hinigop niya na po kami. Hallelujah, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon.
angkas po kami no, angkas po ako noon. Tumilapon po kami, yung kasama ko po, puro sugat po ang kanyang katawan. Ako po lumagpas pa po ako sa kanya. Ngunit isang sugat po, wala po ako. Kung gaano kabuti ang ating mabuting Diyos. Hallelujah. Tunay po na iniingatan niya lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Hindi lang yung pisikal na pangangatawan po ang iniingatan niya. Dumating po rin po na pauwi po ako ng Cavite. Naiwan ko po yung gamit ko po sa bus dahil may tinulungan po akong matanda. Hindi ko po napansin. Hallelujah. Nung umalis na po yung bus, nung walang po naisip na yung gamit ko po is nasa bus po pala. So bumaba po ako ng Alabang noon. Umuwi pa po ako ng Cavite para daling ko po yung mga cooler ko. Habang naglalakbay po ako, nanalangin ako sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, Lord, kung paano mo ako iningatan, ingatan mo rin po yung gamit ko. Pag-uwi ko po ng bahay, sa Cavite po, bumiyahe po uli ako ng papuntang Cubao. 1.5 oras din po yon mahigit. Pagdating ko po sa bus station po, tinanong ko po yung gwardiya kung ando na po yung bus na sinakyan ko nang galing ng Bicol. Sabi ko po sa kanya na yung bag ko naiwan ko sa bus. Nung pag-akyat niya po dun sa bus na yon, ibinake niya po sa akin yung bag ko. Sabi ko sa mahal na Panginoon, salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko rin po yung halos 2 buwan na nakabalik po ako dito sa Cagayan de Oro sa mga patotoo na mga kapatiran. Yun po yung lalong nagpatitibay po ng pananampalataya ko sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa mga kapatid ko, sa lahat na nangyari sa buhay ko. Pinagpapasalamat ko. Dating nasa madilim na mundo ako, binigyan ng liwanag ng direksyon ng buhay ko na ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po mahal na Panginoon. Hindi ko pa, marami pa po akong gustong sabihin, ngunit alam ko na po na salamat po na unang-una po sa kaligtasan. Salamat po sa natuto po kong purihin siya sa espiritu at katotohanan, na nagkaroon na ng kaliwanagan na aking mata, na nababasa ko na ang kanyang mga salita. May pamumuhay ko na to. Salamat sa pagbabago ng puso. Salamat na dati rin po kasi akong mayabang po ako dati. Akala ko po lahat ng bagay kaya ko po, no? Na naging matapang din po ako, na lalaglagan nga po ako ng baril dati sa lugar po namin. Pero ngayon po, binago ng mahal na Panginoon ang puso ko. Natuto akong magpakumbaba. Sabi ko, natuto akong umawi para sa ating mahal na Panginoon. Natutunan ko ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Salamat din sa mahal na Panginoon. Siya ang nagpupuno sa mga pangangailangan naming magkakapatid sa material, pinansyal, physical man o spiritual. Salamat, kaya ang mataas na pagpuri, pagsamba, pagwawalhati, pagdadakila at pagpaparangal ay natatangi lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinaglilingkuran. Hallelujah.